Another na tanong dito, ang kaprito, bagong kasal po yung aking anak na babae. At sa aking obserbasyon, irresponsable ang kanyang napangasawa. Hindi ba tama na bilang ina, tungkulin ko na makialam kung nakita ko ang hindi magandang kalagayan ng aking anak. Maraming salamat po. Okay. Ito medyo common yung mga in-laws na pinakialaman yung kanilang anak kahit meron ng asawa. Lalo na po sa ibang bansa. Meron akong bansa na alam na talagang uso ito doon, yung kanilang mother-in-law pinakialaman lahat, pag-alaga ng bata, pati yung laman ng refrigerator, pinapakialaman. Now, ito po ba ay mabuti? Bilang magulang po, meron po tayong concern. Pero dahil po sila ay meron ng pamilya, meron pong limitation ang ating pakikialam sa kanilang buhay bilang mag-asawa. Kasi po kung lagi na lang na tayo ay nag-intervene doon sa kailang affair bilang mag-asawa, magiging hindi na po maganda ang sitwasyon, lalo pong maging magulo yung resulta. So bilang mag-asawa po, normal naman yon na mayroon talagang adjustment, di pagkaintindihan. Kasi bago mag-asawa, hindi pa sila nag-mature bilang husband and wife. Kasi nabanggit mo rito, bagong kasal pa lang sila. So hayaan niyo po muna, tingnan niyo muna kung simple lang naman na away-away, mga bagay na normal lang sa bago mag-asawa, hayaan niyo po muna. Kasi bilang nanay, of course, andyan din po yung awa ninyo. Kasi mahal na mahal po ninyo yung inyong anak. Hindi po, nung nalagaan niyo po yan, talagang hindi po siya madadapuan ng lamok siguro. Kaya ganun po yung iyong concern. Pero kung nakikialam na po kayo ng husto, pero na po yung hindi magandang epekto. Kasi ang problema sa pamilya, problema ng mag-asawa, natural po yun dahil dyan po sila nagmamature. Kung wala po yung problema, easy lang yung buhay, hindi po magmamature yung tao. Kaya normal lang po na mayroong mga ganyan. So, baka po yung iyong motivation na tulungan yung inyong anak, baka po sa halip na mapabuti yung kanyang sitwasyon, magiging mapasama po.
like to share with you yung konting story about sa paru-paro, butterfly. Meron daw pong isang magsasaka na nakakita po siya ng paru-paro na papalabas sa kanyang kukon. Yung palabas pa lang sa kukon, no? Ibig sabihin, hindi pa siya makakalipad. So dahil tinitingnan niya mabuti, nahihirapan po yung paru-paro na lumabas. Kaya gusto niya pong tulungan. Kaya ang ginawa po niya, tinanggal po niya doon sa sanga, nilapag niya sa lupa, at yun, binuksan niya po yung kukon. At iniwanan niya po yung paru-paro. Pagbalik niya po, nakita niya, patay na po yung paru-paro. So, sa halip po na tulungan niya po, nagiging masama doon sa paru-paro yung kanyang ginagawa. Bakit po? Ayon po sa siyensya, normal po yun na habang very fragile pa yung yung kagagaling na po sa larvae stage ng paru-paro, para mag-develop po yung kanyang mga pakpak, mag-struggle po siya palabas doon sa kanyang bahay, sa kukon. So habang nag-struggle po siya, yung fluid ng kanyang katawan, dahan-dahan po siya mag-distribute doon sa kanyang lahat ng parte ng kanyang katawan, doon sa pakpak. So nakakatulong po yun, yung kanyang struggle, yun po ang nagbigay ng energy na ma-distribute po yung protein doon sa katawan ng paru-paro upang pag yun ay na-distribute na sa pamamagitan ng kanyang struggle, kaya na po niyang lumipad. So ang ginawa po ng farmer, dahil inalis niya doon sa loob ng kukon yung paru-paro, ilagay niya sa lupa, wala na po, hindi na po naranasan yung paru-parong mag-struggle. So mayroon pong dahilan kung bakit ginawa ng Diyos na gano'n yung proseso. Sa paningin po natin, para nakakaawa dahil nahihirapan, nag-struggle, pero by law of nature, designed by the Creator, yung po talaga ang process para maging siya, ganap na paru-paro. So yun po, something like that. So yung ating mga anak din po, galing po sa ating poder, dependent sila sa atin. Ngayon, pagpasok nila sa buhay ng pamilya, meron po silang struggle, kahirapan. Pero yung kanilang kahirapan po, yun po ang importante po yun para mag-mature sila bilang mga magulang. Dahil pagkakaroon na sila ng mga anak na bibigay ng problema din, kung hindi sila mature na magulang, baka maaaring iiwanan lang din yung mga sanggol nila. Katulad ng mga nakikita natin na nilalagay sa supot, iniiwanan kung saan. Dahil sila po ay hindi mature at hindi po sila sanay magsakripisyo. So, ganun po. Mayroon pong limit po yung ating pakikialam sa buhay ng ating mga anak na mayroon ng sariling pamilya. Dahil kung hindi po natin maintindihan yan, maaaring pong sa isip natin na katulong tayo pero napasama po yung kanilang kalagayan bilang mag-asawa. So yun lamang po aking masabi at maraming salamat po.